Puro iyak at hagulhol ang maririnig sa paligid. Ilang minuto pa ang hinintay bago lumabas ang doktor. Agad kami lumapit sa kanya. Dok, ano po lagay ng anak ko? Hindi mapakaling tanong ni tita. Nakahawak sa kamay ng doktor. She's 3 weeks pregnant. Walang nagsalita ni isa sa amin dahil sa balitang iyon. Maayos na ang lagay niya, pati na ang baby. Mabuti na agapan pero kung mauulit ang pagsakit ng puso niya at pagdurugo, maaaring bumitaw ang batang nasa sinapupunan niya. Pumalahon ng iyak si tita. Yumakap sa kanyang asawa. Bata pa ang anak niyo, misis, kaya hindi magiging madali sa kanya ang bagay na ito, lalo pat hindi maganda ang kanyang kondisyon. What do you mean, Doc? Si tito ang unang nakabawi sa pagkabigla. Tumingin muna dito ang doktor bago nagsalitang muli. Follow me to my office, Mr. and Mrs. Ferreira, for further explanation. Tumango ang mag-asawa. Sumunod sila dito. Nagkatinginan kami magkakapatid. Hindi namin alam kung anong reaksyon ang dapat namin ipakita sa ganitong sitwasyon. Paano nangyaring nabuntis siya? Tanong ni Fifth. Muli itong umupo sa waiting area. Yun din ang gusto kong itanong pero tila walang makakasagot. Dito lang kayo. Makikibalita kami sa kalagayan ni Princess. Huwag kayo mag-aaway-aaway. Bili ni Mommy. Umalis sila. Kami magkakapatid na lang natira kasama si Hazel. Gusto niyo malaman kung sino nakabuntis sa kanya? Sino ang gagong pinairil ang inat ng laman kaysa ang isipin ng tama? Bawat salita niya kay Kuya First nakatuon ang tingin niya. Gustuin ko mang umawa at hindi ko magawa dahil galit na galit siya. Anong punto mo? Sabat ni Hazel. Hinawakan ni Kuya First ang kamay nito. Pinipigilan pero hindi nakinig. Bakit ganyan mong tingnan ng kuya mo? Dinuro niya ito. Ang kapal talaga ng mukha mo. May lakas ka pa ng loob na sumabat. Hindi ka parte ng pamilya namin. Nagbubulag-bulagan ka kahit alam mo mga nangyayari. Huwag kang magpanggap na tagapagtanggol dahil kayong dalawang may kasalanan nito. Bulyaw niya. Isang tanga at isang pokpok. Bagay nga kayo. Hindi tama magsalita ka ng ganyan sa isang babae. Saway ni Kuya First, pero mas matigas talaga ang ulo ni Kuya Second. Hindi tama magsalita ako ng ganoon sa isang babae. Nagmula talaga sa iyo ang mga salitang yan? Bakit? Tama ba para sa iyo ang mga pananakit mo kay Princess? Hindi man pisikal pero mas masakit ang mga salita ibinabato mo sa kanya. Kasalanan niya ba dahil minahal ka niya? Mali ba siya dahil pinapakita niyang mahalaga ka sa buhay niya kahit tarantado ka? Walang nakapagsalita. Napayo ko lamang si Kuya First habang siya napatawa ng sarkastiko. Sana lang, hindi ikaw ang ama na dinadala niya dahil kapag nagkataon na ikaw, hindi mo mahawakan ng bata. Aakuin ko lahat para maging maayos sila. Padabog siyang umalis. Second's person over voice. Ilang oras akong tumambay sa labas ng ospital. Nang tuluyang mawala ang galit ko, muli akong pumasok para kumustahin ang lagay ni Princess. Nakapamulisa ako naglalakad papasok. Unti-unti rin ako napahinto nang makita si Kuya First at Hazel. Paalis na sila. Makakasalubong ko sila sa pasilyo. Ilang hakbang na lang ang layo namin nang huminto ito sa harapan ko. Humarang. Hindi ko inaasahan yun. Naiirita akong tumingin sa kanya. What? Ilang sandali niya akong pinakatitigan habang ang babae nasa likod niya. We're going to US. Mamaya ng flight namin. Tinaasan ko siya ng kilay. Anong paki ko? Mabuti nga. Lumayo na kayo bago pa lumala ang sitwasyon. Total naman wala ka namang pananagutan na pwedeng maging dahilan para manatili ka. Right? Makahulugan kong tanong. Humugot ito ng malalim na hininga. Kailangan ba talaga magkagalit tayo bago ako umalis? Bakit? Wala ba akong karapatang magalit? Kung wala kang paki kay Princess, pues hindi kami katulad mo dahil parte siya ng pamilya. I know. Pero hindi ko siya mahal tulad ng nararamdaman niya para sa akin at wala akong magagawa sa bagay na yun. Don't worry about it. Time will come na makakalimutan ka rin niya. At sa usapang pagmamahal at nararamdaman, 6 pa kami. Mula sa akin hanggang kay 7th. Siguro naman isa sa amin ang pwede niya makatuluyan para may mag-alaga sa kanya. Sinalubong ko seryoso niyang tingin. Willing ako na saluhin siya. Alam kong ganun din ang mga kapatid natin. Hindi mo man kayang pahalagaan? Kami kaya namin. Really? Ganyan niyo siya kamahal para saluhin sa lahat ng pagkakataon? Singit ni Hazel. Mataray natin na asan ako ng kilay.
Kahit sinong babaeng dumating sa amin, mananatili siya nag-iisang prinsesa namin. Much better kung madadala niya ang apelyido ng pamilya namin. Do whatever you want. Sagot ni Kuya. Wala ka talagang pakaalam sa kanya, no? Nanunuya akong tanong. Meron. Bilang nakababatang kapatid lang at dahil makulit siya, kailangan ko ipamukha sa kanya ang realidad ng buhay. Tumango ako. Hindi mo siya mahal? Hindi. Napangisi ako sa sagot niya. Bagay siyang tinapik sa balikat. I care for you, Kuya. Kapatid kita. Kaya kung ano man ang dahilan mo, sana hindi mo pagsisihan sa huli. Kapag nagkamali ka, hindi mo na kayang itama sa parehong oras at pagkakataon. Tinitigan ko siya. Napakabilis ng mga pangyayari nito mga nagdaang buwan. At kahit ako nabigla. Binalingan ko sandali si Hazel. Noon, kinukulit ka rin naman ni Princess pero ngayon lang lumala na ganito ang sitwasyon. I know, hindi mo tipo masyadong bata para sa'yo pero alam ko rin na hindi ka pumapatol sa bababang uri lang ng babae. Nagtagis ang bagang niya. Akmang susuntukin ako. Natatawa ako nagtaas ng kamay na tila sumusuko. Nawawalan ka na ng respeto. Masyado nang dumadami mga salitang lumalabas sa bibig mo. Nakabasa ang pagrespeto ko sa klase ng tao. Kung hindi mo kayang irespeto si Hazel, huwag ka na lang magsalita. Bingo! Napapalakpak ako. Dapat ganyan rin nasabihin mo sa sarili mo. Kung hindi mo kayang mahalin yung bata, sana hindi mo nalang pinansin. Yun ang ginagawa ko. Depensa niya. Really? Hindi mo ako maluloko. Lahat ng masasakit na salitang pwede mong sabihin sa isang tao na sabi mo na kay Princess. See? Idinib ako ang mga braso. Pare-pareho likaw ng mga bituka natin dahil magkakapatid tayo. Kahit hindi tayo kambal, madali nating nababasa ang nararamdaman ng bawat isa. Tama na, second. Saway na Hazel. Namulusa ako, hindi siya pinansin. Hindi ko alam kung bakit umaabot sa ganito ang lahat pero isa lang ang alam ko. Nararamdaman kong pagsisisihin mo lahat ng ito. Kung anak mo ang dinadala niya ngayon, napakawalang kwenta mong tao. Hindi ka nararapat na maging ama. Imbis na harapin mo ang problema, heto ka tumatakas. Hindi siya nagsalita. Nagkabit balikat ako. Akmang lalampasan na sila nang may maalala ko. May nakalimutan ako. Lumingon sila sa akin. Remember our golden rule? Nakita ko natigilan siya. Lalo akong napangisi. First love is the last and true love. Kapag namahal tayo, isang beses lang pero hanggang huli. Corny. Komento ni Hazel. Nagkabit balikat ako. Corny but real. Nasa lahi yan. Alam kong alam mo yan. Proven and tested mula sa first generation ng mga Miller. Walang nakabali noon. I will be the first who will break the rule. Tutol niya. Umiling-iling bago harapin si Hazel. Kawawa ka kung hindi ikaw ang first love niyan. Pero sigurado naman akong hindi ikaw. Dahil hindi mabubuntis si Laika kung hindi lang din naman siya ang ama. Sigurado ako dun. Kaya kawawa ka talaga. Right, kuya? Hindi siya sumagot. Magpakalayo-layo man ng isang Miller. Babalik at babalik ito. Pero sana, sa pagbalik mo, may magandang ngiti ng isang Laika Ferreira ang sasalubong sa'yo. Lumapit ako sa kanya. Pasimple siyang niyakap bago bumulong. Good luck sa wedding mo. Iisipin ko na lang na hindi ko nakita ang pagbadya ng lungkot at sakit sa mga mata mo nang sabihin mong hindi mo siya mahal. Humiwalay ako. I have to go. Masyado na ako nagiging madaldal. Natigilan ito. Hindi ko na pinansin. Muli akong naglakad patungo sa kwarto na pinaglipatan ni Princess. Hindi rin madali sa amin ang desisyong ito. Pero buhay ng anak at ng magiging apo namin ang nakataya dito. Kung pwede, pagbigyan mo na ako. Mas mabuting malapit kami sa inyo para matulungan kayo. Narinig ko pag-uusap ng mga magulang namin pagkatapat ko sa pinto. Tumuloy ako sa pagpasok. Ni hindi ko man lang naagaw mga atensyon nila dahil seryoso sa pinag-uusapan. Dumiretso ako sa couch na kulay puti. Nakaupo din ang mga kapatid ko. Mahimbing pa rin ang tulog ni Princess. Namumutla ang mukha nito. Nasa gilid niya ang mga magulang namin. Hawak ni tita ang kamay ng anak. Anong pinag-uusapan nila? Tanong ko kay Third. Malungkot itong bumaling sa akin. Gusto ni Tita Mina kahit isa sa miyembro ng pamilya natin, hindi muna dumalaw sa kanila o magpakita kay Princess. Para raw madali itong makarecover.
Bakit kailangan gawin yun? You know why? Maaalala at maalala niya si kuya kapag nakikita tayo. Ito ang tulong na kailangan namin. Just give her a break, please. Hindi ko alam kung kakayanin ko pong makitang muli na manganib ang buhay ng anak ko. Hinapos niya ang kamay ni Princess. Nakatingin kay Mommy na luhaan na rin. Nasasaktan ako. Nakokonsensya. Sinisisi nila si Kuya first kahit hindi nila sabihin. Nasasaktan ako dahil sa unang pagkakataon mula na ipinanganak kami. Ngayon lang namin narinig kay tita ang ganong pakiusap. Madalas gusto niyang bantayan namin sa Princess at alalayan pero parang pati ito nawala na ng tiwala sa amin. You're my best friend. At mula pagkabata tayo magkasama pero bakit parang gusto mo nang putulin ang ugnayan natin? Umiiyak na rin si Mommy. Yumuko si tita. Kami nanonood lang. Ang apat pa naming kapatid, mga tulog na. Malalim na rin ang gabi. Pero ayoko makitang nahihirapan ng anak ko. She's the only one we have at mamamatay ako kapag nawala siya. Nagsusumamo. Mabilis kong pinahid ang mga luhang hindi ko na malayang tumulo. Tumingala ako sa puting kisame. Nasasaktan ako para kay Princess, sa mga magulang namin at sa mga kapatid ko. Masyadong mahalaga ang samahan ng pamilya namin. Yun ang kinamulatan namin kaya masakit para sa akin ang kahilingan niya. Hindi na ba mababago ang desisyon mo? Tumango si tita. Kasabay ng pagpasok ni Tito D at Daddy. Agad lumapit sa dalawa. Malimang tumayo ako. Sumabat sa usapan. Hindi ko matiis. Pwede ko pong panagutan ng bata, Tita Mi. Natigilan sila. Nabaling sa akin lahat ng atensyon. Mabilis na umiling si Tito D. Huwag ka na mag-abala, iho. Ayokong pagpasapasahan ng anak ko. Kaya namin palakihin ang bata kahit walang ama. Hindi kami magkukulang. Nandito pa ako't malakas kaya itutuon ko lahat yun para sa baby namin at sa magiging apo. Minsan lang ko magsalita si Tito D pero sa bawat pagbuka ng bibig nito, siguradong pinal ang desisyon. Pero paano po kung si Kuya Frost ang ama ng bata? Natahimik sila. Ngumiti siya, humarap kay Daddy. Magalit ka na at lahat, kumpadre, pero wala akong pakaalam ko ang panganay mo ang ama. Hindi na mahalaga iyon. Hindi ko hahayaang mapuntang anak ko sa lalaking walang paninindigan. Tinapik niya ang balikat ko. Kakausapin ko ang anak ko at kung ano man ang sagot niya, kami mag-asawa na bahala. Akmang magsasalita pa si Daddy pero pinigilan ito ni Mommy. Lekas person over voice. Hala, lumakad na kayo at umuwi dahil alam ko mga pagod kayo sa pagbabantay. Kailangan niyo rin magpahinga. Baka kayo naman magkasakit. Pero na, gusto kong alagaan ang baby namin. Ako na munang bahala sa kanya kaya huwag ka mag-alala. Han, Nana, Lily is right. Kailangan mo rin magpahinga at sasaglit ako sa office. Babalik rin tayo mamaya. Let's go. Nalimpungatan ako pero rinig na rinig ko ang pamilyar na boses ng mga magulang ko at ni Nana Lily. Narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto. Pinilit kong dumila at kahit tila namimigat ang mga mata ko. Masama ang pakiramdam ko. Umungad sa paningin ko ang puting kisame. Nasaan ako? Mabuti naman, ihagasing ka na. Napalingon ako kay Nana Lily. Bakas ang pag-aalala sa mukha niya. Nasaan po ako na? Hindi po itong kwarto ko. Tinitigan niya ako na parang inaarok ang laman ng isip ko. Natigilan ako nang maalala ang huling pangyayari na natatandaan ko. Nag-usap kami ni First ko hanggang sa hindi ko na nakayang i-handle ang emotion ko. Sumakit ang puson ko, kasabay ng maraming dugo na dumaloy sa mga hita ko. Dugo? Namutla ako. Mabilis na napatingin sa mga hita ko. Walang dugo. Nakasuot ako ng hospital gown na umabot hanggang paa. Binundol ako ng kabasa, hindi ko malamang dahilan. Nana, ano pong nangyari sa akin? Dinugo ka. Malungkot niyang tugon. Dinugo? Paano? Bakit? Hindi ako magkanda o gaga. Kumalma ka, iha. Lumapit siya sa akin. Malambing na hinaplos ang buhok kong magulo. Sinalubong ko ang naglilikot niyang mga mata. Ayaw niyang salubungin ang tingin ko. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa'yo to. Gusto kitang pagalitan pero alam kong biktima ka lamang ng batang pag-ibig na nararamdaman mo. Panimula niya. Para akong aatakihin sa puso pagkakita ko nung dinugo ka.
Diyos ko, napakabata mo pa, Iha. Pero sinasapit mo ng ganitong suliranin. Hindi naman kami nagkulang sa pangaral sa'yo pero humantong sa ganito. Halos maiyak siya. Gustuin man kitang paluin dahil sa katigasan ng ulo mo, hindi ko kayang gawin dahil may kasalanan rin ako. Kinonsinti kita kahit alam kong mali dahil akala ko may magbabago. Hindi ko po maintindihan. Ang pagiging matamlay mo sa halos 2 o 3 linggo. Ang paghingi mo ng mga pagkain na hindi mo naman nais kainin noon. Ang pagtanggi mo sa mga paborito mo. Ang madaling pagbabago ng iyong emosyon at pagiging antukin ay hindi ko binigyang pansin kahit alam kong may mali. Natigilan ako. Hindi ko alam kung tama ba ang pagkakaintindi ko sa mga sinabi niya. Lately, naging iba ako sa dati kong nakasanayan. Kahit ang sarili ko naninibago. Pinagsawalang bahala ko na lang iyon dahil para sa akin normal lang. Huminga siya ng malalim. Patuloy ang pagluha kaya pati ako'y naiyak na rin. Pwede po bang pakilinaw ng punto niyo na? Bakit sinasabi mo sa akin ng mga bagay na ito? Bakas ang pagdadalawang isip sa mukha niya pero ilang sandali lang, nagawa niyang muling magsalita. Buntis ka. Natigagal ako. Nalamig ang buong katawan. Namawi sa mga palad at paulit-ulit na umeeko sa utak ko ang mga salitang binitawan niya. Pinilit kong tumawa pero nabuka kong tanga dahil naiyak ako. Tanitigan ko si Nana. Hinihintay ang pagbawi niya sa mga nasabi. Ilang minuto na lumipas. Nananatili siyang seryoso kaya natulala ko. Buntis po ako? Na, huwag naman po kayo magbiro ng ganyan. Pumiyok ang puso ko. Niyuyog-yog ang balikat niya. Nanginginig ako. Hindi ko alam kung ano emosyon ang dapat kong maramdaman. Humagulol ako sa pag-iyak. Naramdaman ko ang mahigpit na yakap niya. Naiiyak ako sa isiping binigo ko ang mga magulang kong walang ibang ginawa kundi ang mahalin ako. Huwag kang umiyak, Iha. Makakasama sa bata. Pag-alo niya. Nilukob ako ng takot ng masagi kong aking tiyan. Nagsitaasa ng balahibo ko. Hindi ko alam ang gagawin ngayong may buhay sa loob ng tiyan ko. Kaya ba ako dinugo? Kaya ba madalas sumasakit ang puson ko? Kaya ba palagi ako nakakaramdam ng hilo? Dahil buntis ako. Nanginginig na hinaplos ko ang tiyan ko. Natatakot ako na baka kapag naipit, mapisa ang bata sa loob. Nana, ano po dapat kong gawin? Ang dating nanlalata akong pakiramdam mas lalong nadagdagan. Maging malakas at matatag ka, Iha. Hindi ito'y pagkakaloob sa iyo ng Diyos kung hindi mo kayang solusyonan. Nandito lang kami ng mga magulang mo. Hindi ka namin iiwan. Hindi po ako handa. Malungkot itong umiti. Pinunasan ang mga luha ko. Noong gabing nagkasakit ka at nagpunta sa Cebu ang mga magulang mo kasama ang mga Miller. Binundol ng kaba ang kalooban ko. Nalaka ang mga matang tumingin sa kanya. Nakita ko noon ang pag-akyat ni Uno sa likod ng mansyon sa bahay. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Gusto ko siyang sawayin ngunit mabilis itong nakapanihik sa iyong kwarto. Napagpasyahan ko na lang nakatukin kayo sa iyong silid ngunit nang marinig ko ang pununan sa iyong pagtawa at pagsasalita. Nagdalawang isip ako. Minsan lang kitang marinig na tumawa ng totoo at ayoko ipagkait sa iyo ang panandali ang pagkakataong iyon. Mas lalong lumakas ang pag-iyak nito. Tila sinisisi ang sarili. Yumakap ako ng mahigpit sa kanya. Alam kong kasalanan ko ang lahat. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, hindi ko iniisip ang kalalabasan ng lahat ng mga desisyon ko. Nagpadala ako sa bugso ng damdamin at nakakahalinang saya nung gabing iyon. Nawala sa isip ko na maaari iyong magbunga. Nagtuwala ako sa iyo na hindi mo hayaang may mangyari dahil marami kong pangarap at ganun din sa Uno. Sabay kaming umiyak. Nung umagang yun, muli ako umakyat sa iyong silid pero hindi ko na siya naabutan. Nakita ko suot mong kanyang damit. Marina akong pumikit. Buhay na buhay sa alaala ko ang pangyayaring iyon. Isa sa maraming dahilan kung bakit pinaghahawakan kung mamahalin niya din ako. May bakas ng dugo sa kobre kama. Mataas pa rin na lagnat mo at mahimbing ang iyong tulog. Humawalay siya ng yakap. Hinaplos sa mukha ko. Nagpanggap akong walang alam. Dahil akala ko hindi aabot sa ganito. Wala po kayong kasalanan na kagustuhan ko pa lahat.
Masakit man pong biguin sila, Mommy. Tatanggapin ko po ang kapalit nun. Huwag niyo po sisihin ang sarili niyo. Pinilit niyang umiti. Magpakatatag ka lang. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Marami pang pagsubok ang darating, ngunit huwag ka susuko. Muli niya ako niyakap. Hinapos ko ang tiyan ko habang ang mga luha ko masagana pa rin dumadaloy. Buong araw siya nagbantay sa akin hanggang sa makatulog ulit ako. Pumasok si Nana Lily na may dalang agahan kinabukasan. Gusto kong bumangon para sana tulungan siya pero agad ako napangiwi sa pagkirot ng katawan ko. Ngayon lang ulit sana ako babangon simula kahapon pero hindi ko pa rin nagawa. Huwag ka munang babangon, baka mabinat ka. Nagmamadali siya lumapit. Inalalayan ako. Ayos lang naman po ako. Kagagaling lang din nila Mami dito at bukas na daw po ang labas ko. Inihain niya sa harap ko ang mga pagkain. Mabuti naman at makakauwi ka na. Magpahinga ka para hindi kayo mapagod ni Baby. Napatingin ako sa tiyan ko. Hindi pa yun lumalaki. Hindi ko alam pero naiiyak ako sa tuwing sumasagi sa isip ko na buntis ako. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ilang ulit akong bumuntong hininga upang pakalmahin ang aking sarili. Naninikip na ang dibdib ko. Hindi dapat. Pinunasan ko ang mga luha ko. Kailan ba titigil ang mga luha ko? Kailan darating ang pagkakataon nangingiti ako dahil masaya ako? Nasaan po ang damit na first ko na suot ko nung may sakit ako? Bakit mo na itanong Iha? Nahihiya akong tumingin sa kanya. Gusto ko pong maamoy yung pabango niya. Nang maalala ko, ang gwapo niyang mukha ay nag-crave ako na maamoy siya. Bigla kong namiss ang pabango niya. Ako ang pumipili noon simula pa noong maliit ako at nakasanayan na niyang bilhin. Naisauli ko na sa kanya Iha. Nalumok at napasimangot. Ilang ulit din ako sumingot dahil naiiyak na naman ako. Iha, tigil na sa pag-iyak. Bibili na lang tayo ng kaparehong pabango niya. Pero gusto ko po yung sa mismong shirt niya. Kung bata ka, wala tayong pagkukunan ng damit niya. Kainin mo itong mga dala kong prutas. Pag-iba niya sa usapan. Pagkalipas ng ilang sandali, kumalma na ako. Pinagmasdan ko ang paligid dahil pakiramdam ko may kulang. Hindi man lang po ba ako dinalaw na magkakapatid? Tanong ko, nagtataka. Hindi agad siya nakasagot kaya muli akong bumaling sa kanya. Umugod siya ng malalim na hininga bago ako hinarap mula sa pagbabalat ng mansanas. Dahil sa nangyari sa'yo, hindi muna sila pinapayagan ng mommy mo na lumapit sa'yo. Po? Bakit naman po? Wala naman silang kasalanan sa nangyari sa akin. Wala nga. Pero yun lamang ang alam niyang makabubuti para sa'yo. 2 araw ka rin walang malay kaya ganoon na lang ang pag-aalala namin sa'yo. Masyadong mahina ang katawan mo kaya dapat makinig ka. Napakababaw naman po ng dahilan nila para gawin ang bagay na iyon. Inis kong sambit. Naiiling na inabot niya sa akin ang hiniwang mansanas. Hindi mababaw para sa kanilang kapakanan mo kaya huwag matigas ang ulo. Maintindihan mo ang pagmamahal ng isang magulang kapag lumabas na sa baby. Tumango ako. Si first ko po dumalaw na. Tumingin siya sa akin. Puno na lungkot ang mga mata. Nagiwas ako ng tingin sa klase ng titig niya. Alam ko na ang sagot. Hindi niya ako dinalaw. Ngayon ako nagkamali sa pagsuri sa isang tao, Iha. Nabalik ang atensyon ko kay Nana dahil sa sinabi niya. Akala ko may pag-asang mahulog sa iyo yung suuno. Ngunit nagkamali ako. Ang kanyang mga kilos na nagpapatunay na may iba siyang iniirog. Napahaplos ako sa dibdib ko. Nasasaktan na naman. Sa realidad, hindi madali ang magmahal. Lalo kung one-sided love dahil ayaw mo man, masasaktan ka ng paulit-ulit. Kahit sabihin mong sanay ka ng masaktan, nakakaramdam ka pa rin ng pagod kapag paulit-ulit na lang. Habang tumatagal, mas lalong sumasakit. Bakit kailangan magmahal ng isang tao kung iiyak lang sa huli? Kailangan ba talagang masaktan para patunayang totoo ang pagmamahal? Hindi ba pwedeng nagmahal ka lang at hindi masasaktan? Ilang ulit akong lumuha. Hindi na mabilang ng mga daliri ko ang mga pagkakataong iyon. Iisang tao ang dahilan. Heto ako, umaasa pa rin. Sa kanya umikot ang buong mundo ko simula nang matutong umibig ang bata kong puso. Sa kanya rin ako nawasak ng sobra. Ito ako ngayon tulala habang ang mukha niya ang inaalala. Mommy, nasan po si first ko?
Tanong ko sa kanya. Kalalabas ko lang mula sa ilang araw kong pagkakakonfine sa ospital. Natatanggap ko na ang mga pangyayari. Ang katotohanang buntis ako at magkakaanak sa murang edad. Hindi agad nakasagot si mommy. Nagkatinginan sila ni daddy habang inaayos ako sa pagkakahiga sa kama ng kwarto ko. Bakit mo siya hinahanap, anak? Natawa ko. Mommy naman, alam mo namang mahal ko yung tao at isa pa magkakabibi na kami. Hinaplos ko ang piskontiyan. Nag-iwas ng tingin ang mga magulang ko. Just rest, baby. Huwag na maraming tanong. But mom, kailangan ko siya. Kailangan siya na magiging anak namin. Stop, Laika. Napagpasyahan namin ng mommy mo na ikaw na magpapalaki ng anak mo kasama kami. Wala man siyang kikilalaning ama. Pupunuin natin ang pagmamahal ang magiging buhay niya. Saway sa akin ni daddy. What? Bakit niyo sinasabi ang bagay na yan, dad? Mom, hindi dapat ganun. I need him. Huminga siya ng malalim na makita nagsisimula na naman ako umiyak. Siguro epekto ito ng pagbubuntis kaya kahit konting kibot lang naiiyak agad ako. Rest, baby. Just rest, please. Pakausap nila. Umiling ako. Kailangan ko siya, mommy. Please tell him na buntis ako. Baka hindi niya alam kaya hindi niya ako pinupuntahan. Pero kapag nalaman niya, siguradong tatakbo yun papunta sa akin. Please. You need him, oo. Alam namin kailangan mo siya at na magiging anak niyo. Tulad ng sabi mo siyang ama. But baby, wake up. Kahit kailangan mo siya, hindi kanya kailangan. Prangkang sabi ni daddy. Natulala ako. Para ko sinampal sa mga sinabi niya. Ngayon ko lang narinig ang ganoong mga salita sa kanya. Madalas suportado niya ako sa mga panunuyo ko kay first ko pero ngayon ibang-iba na. Ramdam ko ang galit niya. Alam niyo buntis ka, pero may nagbago ba? Wala. Kaya kami nagkakaganito dahil gusto ko namin protektahan. Nag-iisa ka lang, baby, at mahawa ko sa mami mo na nahihirapan kapag nakikita kang ganyan. Maybe kasalanan ko rin ito dahil kinonsinti kita dahil sobra-sobrang pagmamahal namin sa'yo. Kaya kung saan ka masaya, sumusuporta kami sa'yo. But not this time. Sobra-sobra ng paghihirap mo dahil sa batang yun. Hindi ka namin binuhay at inalagaan na parang prinsesa para lang durugin at paluhain ng isang lalaki. Nabasag ang boss ni daddy. Dahan-dahang hinaplos sa mga kamay ko. Nagsimulan tumulo ang kanyang mga luha. Napahikbi ako. Napakabata mo pa, anak, para dumanas ng ganito. Kaya sana sa pagkakataong ito, sarili mo naman ang mahalin mo. Ang magiging anak mo dahil wala kang maasahan sa lalaking yun. Kahit si mommy umiiyak na rin, niyakap niya si daddy. Lumipad na sila papuntang US. Dahil doon sila balak magpakasal. Doon na rin magtatapos ng pag-aaral si Uno. At doon na rin sila bubuo ng pamilya. Sabi ni mommy, hindi ako nagsalita. Kahit ilang milyong beses akong nawasak noon, mawawasak pa rin pala ako ngayon sa katotohanang nagpakalayo-layo siya para bumuo ng sariling pamilya. Samantalang iniwan niya magiging anak namin. Namamanhid ang puso ko sa sobrang sakit. Gusto ko nang wakasan ang paghihirap ko. Siguro tama mga magulang ko. Dapat pilitin kong mabuhay na wala siya sa sistema ko. Pero paano ko yung gagawin ko sa bawat pagdampi ng mga palad sa tiyan ko? Kasawian sa pag-ibig ang naaalala ko. Nagpapatuloy ang mundo niya sa ibang bansa na malayo sa iyo. Sana pagbigyan mo ang sarili mo, anak. Daing ni mommy. Bakit siya napakadaling talikuran ng lahat? Bakit napakadali sa kanyang iwan ng anak niya? Samantalang ako halos ikamatay ko. Laika? Iha, bumaba ka na at maghahapunan na tayo. Dinig ko ang boses ni Nana Lily na papalapit sa akin. Mabilis kong pinunasan ang mga luha na hindi ko na malayang dumagsa na naman. Pilit akong ngumiti. Humarap sa kanya. Sige po na, magbibihis lang po ako saglit. Tinignan ko ang purple night dress na suot ko mula pa kagabi. Wala akong gana magbihis at mag-ayos. Ngayon ko rin lang namalaya na malapit na namang gumabi. Palagi lang akong tulala nang hindi ko na mamalayan. Naghihintay na mga magulang mo. Isa pa, bawal kay Bibi ang magutom. Masaya ang ngiti niya habang nakatingin sa tiyan ko. Opo na. Kahit naman ano mangyari, hindi ko siya pababayaan.
Hinaplos niya ang buhok ko bago ngumiti ng may simpatsya. Tinangaan ko siya para iparating na okay lang ako. Kahit hindi siya magsalita, ramdam ko ang pag-aalala niya sa akin. Magiging maayos din na lahat at magagawa mo rin siyang kalimutan. Sana nga po. Sana dumating agad ang araw na iyon bago pa mahuli sa akin ang lahat. Bago pa ako tuloy yung sumuko na lang. Pabirong sagot ko. Tumango siya bago ulit ako iwanan ng mag-isa. Napabuntong hininga ako. Humarap sa full-length mirror. Isang babaeng mahina, wasak at malungkot ang nakikita ko. Isang batang magiging ina na sa murang edad. Isang babaeng nagmahal ng sobra at heto ngayon, pinapatay ng paulit-ulit ang kalooban. Isang babaeng mugto ang mga mata dahil sa walang humpay na pag-iyak. Isang babaeng hindi na halos kilala ang sarili. Yun ang nakikita ko ngayon sa katauhan ko. Sa kaalamang, nagpakalayo-layo siya para bumuo ng pamilya nang hindi kami kasama.